plano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Philippine National Police nakaalerto na para sa simbang gabi. CPP-MPA nagdeklara na ng tigil putukan para sa holiday season. Ilang grupo ng TNVS drivers may agam-agam daw sa surge pricing cap na ipatutupad ngayong holiday season. Pag-uusapan kasama ang LTFRB. DPWH humihirit na isole ang nasa 45 billion pesos na inalis sa ahensya sa 2026 national budget. Pagbibigyan kaya? Iba pang mga bersyon ng anti-political dynasty bill nagsulputan matapos umani ng iba't ibang reaksyon ang naunang inihain ni House Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos. At Piolo Pascual at Ashton Olviga nagpasaya sa Music Countdown show na Vibe. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang. Mga baidian ng mga balikan sa Visayas at Mindanao. Nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtaas na ng 20,000 pesos na pabuya para sa makakahanap sa isang bride-to-be na bigla na lang nawala ilang araw bago ikasal. Ang kanyang groom naniniwalang hindi siya sinadyang takasan ng kanyang nobya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Nitong linggo, December 14 na sana ikakasal ang halos isang dekada ng magkasintahan na sina Mark R.J. Reyes at Shera Diwan. Pero ang bride-to-be biglang naging missing in action. Base sa kwento ni R.J., December 10 nagpaalam lamang ang kanyang fiancé na bibili ng wedding shoes. Magkausap naman kami, the usual na pag-uusap namin. Around 12 p.m. dumating yung kanyang wedding gown and other accessories na gagamitin namin for the wedding. Nagpaalam na siya sa akin na she will go to the mall na din. Iiwan na yung cellphone niya kasi naka-charge. Nag-agree din naman agad ako kasi nga medyo malapit lang din naman sa amin yun. Pasado 1:00 ng hapon, umalis ng bahay si Shera. Pero umabot ng gabi, hindi ito nagparamdam. 6 p.m. na yun, doon ako talagang medyo kinabahan na ako. Kaya tinawagan ko agad yung kapatid ng girlfriend ko. I-check natin yung ate mo. Ikot-ikot kami doon, checking po kung nandun siya. Wala po siya. Tinanong ko na rin yung mga kapatid niya, like yung mga kuya niya, kung nakasama nila. Pero sabi nga nila hindi. Since wala nga po kami makita, ayun, pumunta na kami ng ng barangay North Fairview. Doon po kami nag-check ng CCTV. So, nakita naman siya sa CCTV, sir. Sa CCTV footage, kitang saglit dumaan si Shera sa isang skinita. Around 1 p.m., huling nakita si Shera sa isang gasoline station. Nakaitim na damit, black pants, white shoes, at may hawak na inumin. Naniniwala naman si RJ na hindi siya sadyang tinakasan ni Shera. Si Shera po yung pinaka-excited sa amin lahat. Since nung nag-start na kami ng preparation sa kasal, kami kaming nare-receive kasi na fake calls. Please lang po, if pwede nyo pong tigilan yung ginagawa nyo kasi we are already suffering po. Panawagan din ng ina ni Shera, sana makita at makauwi na ang anak. Napakabigat po bilang nanay po. Napakasakit po. Halos minuto-minuto, iniisip po yung anak ko kung nasaan na ngayon siya po. Nananawagan po ako sa inyo kung sino pong nakakita sa anak ko. Ibalik po niyo sa amin. Parang awa na po niyo. Ibalik po yun sa akin ang anak ko. Naglaan na sila ng pabuyang 20,000 pesos para sa makakakita kay Shera. Yun, Shera, Val, kung nakikita mo man to, yung hilig ko lang sa'yo is bumalik ka sa amin, kontakin mo kami anywhere kung nasan ka man, pupuntahan ka namin agad-agad. Basta bumalik ka sa amin ng bumalik ka sa amin ng buhay, masaya na kami doon. Mga kapatid,
Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang muka ng balita. Patay sa pananambang ang magkapatid na nanood ng basketball sa Sultan Kudarat. Habang sa Capiz patay, sasakal ang isang babaeng masahista ng kanyang dating kinakasama na nagpanggap na customer. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Magkaangkas sa motor ang magkapatid na lalaki sa Sultan Kudarat nang tambangan ng di pa kilalang salarin. Bandang alas 11:30 nitong Biyernes, nasa biyahe pa uwi ang magkapatid na sina Ariel Anas, 20 anyos, at Jomar Añas, 24 anyos, galing sa panonood ng basketball. Pagdating sa barangay Udto, bayan ng Lambayong, bigla silang pinaulanan ng bala. Agad na nasawi ang magkapatid matapos matamaan sa iba't ibang parte ng katawan. 8 basyo ng bala naman ang na-recover sa crime scene. Patuloy ang follow-up investigation at dragnet operation ng mga pulis sa sospek. Napatay naman kahapon sa engkwentro ang top 1 most wanted person ng Rajabuayan, Maguindanao del Sur na si Rodin Giambangan Andig alias Kuagkuag. Ayon sa hepe ng Rahabuayan MPS, imbis na sumuko ay bumunot ng baril ang sospek ng madatnan ng otoridad dahilan para magkapalitan ng putok. Hindi bababa sa 8 ang kasong pagpatay na kinakaharap ng sospek. Sa Rojas City, Capiz, nasawi sa sakalang 18 anyos na massage therapist matapos umanong hindi masiyahan ng kanyang customer na dati pala niyang live-in partner. Sa banyo ng isang lodging house natagpuan ng biktima. Sa backtracking sa mga CCTV, nakilalang 23 anyos sa sospek na dating kinakasama ng biktima. Natunto ng mga pulis ang sospek pero idinerecho siya sa ospital matapos uminom ng lason. Ayon sa kanya, gumamit siya ng isang dummy account para makausap at mabook ang biktima. Nagawa raw niya ang krimen dahil hindi matanggap na hiwalay na sila. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Magpapaskong walang tirahan ang ilang residenteng nasunugan sa Barangay Pleasant Hills sa Mandaluyong City. Naghahanda lang sana para sa kanilang Christmas party ang mga residente nang magkasunog nitong Biyernes. 60 truck ng bumbero ang kinailangan para apulahin ang sunog. 3 residente naman ang nasugatan, habang nasa 200 pamilya naman ang apektado. Inaalam pa ang mitsa ng sunog. Mamaya na ang simula ng anticipated masses para sa simbang gabi, kaya naka-heightened alert na ang Philippine National Police para sa pagsisimula niyan. 70,000 mga pulis ang ide-deploy ng PNP sa lahat ng mga pangunahing simbahan sa buong bansa. Higpitan din ang seguridad sa iba pang matataong lugar, lalo na yung mga madalas puntahan pagkatapos ng misa. Inaasahang milyong-milyong Katoliko ang dadalo sa 9 na araw na simbang gabi hanggang sa bisperas ng Pasko. Kaya paigtingin din ng PNP ang pagpapatrolya at paglalagay ng checkpoints para masawata ang mga nagbabalak gumawa ng krimen. Bilang pakikiisa rin sa holiday season, nagdeklara na rin ng 4 na araw na ceasefire o tigil putukan ang Communist Party of the Philippines at New People's Army mula December 25 hanggang 26 at sa New Year December 31 hanggang January 1. Wala pang announcement ng tigil putukan sa panig naman ng pamahalaan. Nagpahayag naman ng pangamba ang ilang grupo ng TNVS driver sa pansamantalang pagbaba ng surge pricing ngayong holiday season dahil maaari umano itong magpababa ng kita at makaapekto sa availability ng rides. Ayon sa TNVS Community Philippines, ang pagbaba ng surge cap sa kasagsagan ng Kapaskuhan ay maaaring magtulak sa ilang drivers sa mag-offline kung hindi na sulit ang kita kumpara sa oras at gastos. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular 2025-056, ipatutupad ang surge pricing cap mula December 17 ngayong taon hanggang January 4, 2026. Layunin nito na tugunan ang reklamo ng mga pasahero tungkol sa hindi malinaw at pabago-bagong surge pricing. At kaugnay po niyan, makakasama natin si LTFRB Board Member Attorney Greg Pua. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Thanks for joining us. Nakamute po ata kayo, Attorney. Ayun. Magandang tanghali po, Ma'am Angela, at magandang tanghali po sa lahat po na nakikinig po sa inyo po.
Right, attorney, paano po natin matutugunan itong mga pangamba, no, particularly ng TNVS drivers na maaari daw bumaba yung kanilang kita dahil dito sa pag-implementa ng limitasyon ng surge pricing? Opo. Tayo po, nag-iisip naman po tayo kung paano po natin matutulungan ng ating mga TNVS drivers para po kumita pa rin ng maayos at sapat during this holiday season po. So meron po tayong mga inaaral po na aside from the reduction of the surge price, meron po tayong inaaral na kung saan naman po ay magiging makakadagdag sa kikitain po ng ating mga TNVS driver. Oo, kasi isa sa mga, I think, factors na nakikita nila dyan, yung, of course, pabago-bagong presyo ng gasolina, at napaka-traffic na po din ngayon. Opo. Tama po. Kaya nga po, amin po, we will take this opportunity po para reviewin po talaga itong fare structures ng ating mga TNVS. Remember po, meron din naman po silang bayad sa per kilometer at sa bayad per minute. So basically, this is an app-based at nakikita naman po nila yung traffic, nakikita po kung gaano kalayo. Meron po tayong Waze, Google Maps, naka-incorporate na rin po yan eh. So nako-compute na po yan, nako-compute na ng mga app nila kung ilan talaga yung kilometro at ilan yung mga minuto. While admittedly, hindi po minsan magkaroon lang ng isang saggian sa daanan, magta-traffic na po. So that's why pinag-aaralan po natin kung paano po natin matutulungan ang hinain ng ating mga TNVS driver. Right. When you say, attorney, pinag-aaralan, ibig sabihin hindi pa po talaga maipapa-implementa ito ng December 17 o tuloy na? No po. Tuloy po yung reduction ng surge price from 200% to 100%. Bali po ang surge price na lang na allowed is kung ano man po yung presyo ng kilometer base doon sa point A to point B at ilan yung minuto na ginugol from point A to point B. Wala na pong times 2. Okay. Tuloy na po yun. Ngayon po, naghahanap po tayo ng iba pang paraan na legally and reasonably fair naman na makakatulong naman po sa ating mga TNVS driver. For instance po, yung pong pag nag-book ka po, Ma'am Angela, tapos yung TNVS driver na inyo pong na-book ay let's say 1 kilometer away or 500 meters away from you, yun po kasi walang bayad yan. Base po sa aming public consultation sa kanila, hindi po yan na isasama sa fare. So atin pong tinitignan, baka po pwedeng i-considera. Opo. Okay. Pero isa pa po sa, of course, kinababahala po ng mga TNVS groups po natin. Baka daw po kasi, pag naipatupad ito, mabawasan yung availability ng TNVS unit mismo, no? Kung mas pipiliin nila mag-offline na lang ng mga driver. Meron po ba tayong contingency plan regarding this? Well, yes, we will coordinate po sa ating mga TNC kung ilan yung mga nag-go-offline. Otherwise, mapupilitan po tayo magbigay ng mga special permit or any other, we will coordinate with other transport companies para naman po makatulong sa ating mga pasahero. Pero sana po ay hindi po sila mag-offline dahil tulad nga po ng nasabi ko, meron naman pong nakukompute na po nung app po kasi yung pong kilometro at oras ng pagbiyahe po ng ating mga TNVS driver. Well, attorney, balikan po natin kanina, nagko-compute po kayo sa amin. Balikan po natin para meron tayong konteksto para po sa ating mga kapatid. Paano po ba naging mas malinaw at patas yung bagong paraan ng pag-compute nitong tinatawag natin surge pricing kumpara po doon sa dati nating patakaran? Opo. Dati po kasi, Ma'am Angela, meron pong tinatawag na times 2. Yung tinatawag po nila base pa sa memorandum circular na inisyu ng LTFRB noong 2019, it's the B plus C. Ano po ba ang B? Yung B po, ito po yung travel distance. Ito po, meron pong bayad po ito na 15 pesos per kilometer na charge. Tapos meron din po yung travel time. Ito naman po, may bayad naman po na 2 pesos per minute doon po sa biyahe na makukompute po nung kanilang app. Dati po, for example, nagkaroon ka ng 5 kilometers, tapos 10 minutes. So that's 75 plus 20. So that's 95 po, Ma'am Angela. Dati po, times 2 po yun. Ngayon? Ngayon po, 95 na lang. Okay.
Okay. Pero may isa pa pong concern din po kasi sa hanay naman po ng mga mananakay. Yung kapag nag-book sila, tapos yun nga po, no, rush hour, maraming mga nangangailangan. Ang nangyayari, tatanggapin kasi bawal po mamili. Pero tatawagan sila nung driver, sabihin, paki-cancel na lang po kasi malayo po ako. Paano po yun? Meron po tayong nilabas po na memorandum circular din po na yung mga unjustified cancellation po ng ating mga TNVS drivers. At may kalakip po ito na penalty. Ang first offense po is 5,000, ang second offense is 10,000, and a suspension, and third offense po 15,000, and a cancellation of CPC. Yun po. Ano naman po ito, marami po tayong nababasa, naririnig na yung ikinababahala nga daw po ito ng ating mga TNVS driver. Unang-una po, tinanggap nyo na po so umasa na po yung pasahero na darating na siya, na may masasakyan na po siya. Tapos ika-cancel lang po ng ating TNVS driver. Pero hindi naman po ito automatic. Yung penalty po hindi po automatic dahil iso-showcause pa po tayo, bibigyan po tayo ng due process. So kung ma-justify nyo po sa LTFRB na yung inyong pag-cancel sa specific booking na yon ay justified naman po kasi meron under our MC, Ma'am Angela, meron naman po mga justified cancellation. Katulad kunwari po naflatan, di ba? May mechanical issues, may emergency. So may ano po tayo, meron po tayong pagkakataon para po magpaliwanag. Hindi po automatic na pe-penalize na po yung atin pong mga TNVS drivers na magka-cancel. Ilang beses violation po bago matanggal sa hanay ng TNVS? Well, ang atin po doon, tulad ng binanggit ko po, kapag third offense mo, may 15,000 na penalty ka, tapos pwede rin po makancel yung inyong prangkisa. Okay. So, going back po dun sa pinag-uusapan natin kanina, are we also looking at implementing yung tinatawag na compensatory adjustments? Tulad po nung pagtaas nga po ng pick-up fare para mabalanse naman daw po ito dun sa epekto sa mga driver. Yes po, Ma'am Angela, katulad nga po nung sinabi ko, inaaral po natin as of now, yun pong oras na gugugulin at kilometro na babahihin ng ating TNVS drivers from the point na in-accept niya yung booking until the pick-up location, wala po yan bayad as of now. Okay, so atin pong iniisip yun. Okay, upon this implementation, paano naman po tayo makasiguro na susunod po itong mga transport network company sa utos po na huwag nga po maningil ng komisyon mula dito sa surge component? Well, ano po yan? Umaasa po yung atin po yun po pala, Ma'am Angela. Ito po yung kaibahan dito sa surge price na ngayon itong period na December 17 to January 4. Hindi po natin pinapayagan yung TNC na kumuha po ng porsyento or komisyon doon po sa surge price component ng fare. So doon po sa example natin kanina, kung 95 ay hindi po dapat bawasan yun ng TNC. Ngayon naman po, dapat po kung meron po tayong TNVS drivers na nakita po nila na binawasan pa rin po ng TNC, maaari lang pong i-report nyo po sa amin yan. Meron din po tayong mga mystery riders na pinapasakay sa ating mga TNC para po tanungin kung nabawasan po ba yung mga kita po nila. Doon naman po sa magiging penalty sa mga TNC na hindi agad po makakapag-reconfigure ng kanilang mga fare algorithms bago po dito sa itinakda nating petsa. December 17 po, no? Opo. Ang nakalagay po sa ating memorandum circular ay kapag po hindi po nila na-reconfigure yung kanilang mga app at hindi po sila makapag-report sa LTFRB within the period mentioned in the memorandum circular ay hindi po sila maaring mag-charge ng surge price during that period. At syempre, saan po ba pwedeng magreklamo yung ating mga kapatid? Tulad nga po dun sa nabanggit po kaninang mga reklamo tulad ng mga booking cancellations. Opo, marami po tayo, Ma'am Angela. Unang-una po, nandyan po yung aming Facebook. Pangalawa po, pwede rin po tayo mag-email at pacd@ltfrb.gov.ph or complaints@ltfrb.gov.ph. Maaari rin po silang mag-message Viber sa amin, Ma'am Angela, sa numerong 0956 761 07
Okay, tanong ko lang din po, attorney, kung ilan po, kung may data po kayo, kung ilan na po ngayon ba yung registered sa atin na mga TNC at ilan po yung mga sasakyan nila? Well, ang TNC po, sorry Ma'am Angela, Oo. kasi pang isang linggo ko pa lang, I think Okay. there are 22 TNC po yata. As to the number po, ang base po sa report ay around 35,000 po yata, Oo. Ma'am Angela. But iano ko po, Ma'am Angela, Oo. makikipagkugnayan po ako sa inyong opisina para po makuha yung eksaktong numero. Oo, gusto ko lang din po kasi malaman, kaya ako po tinatanong kung meron pong decline na po ngayon ng mga nagpumapasada ngayong rush hour para po malaman natin at from then on makagawa po kayo ng iba pang contingency plan para po sa ating mga mananakay dahil for sure yan po ang inaasahan nila ngayon eh. Tama po yun, Ma'am Angela. Kaya nga po, pag-implement po natin ito sa December 17, we will closely coordinate po sa ating mga TNC para makita po yung numbers po ng mga naka-onboard ng mga naka-online na Oo. onboarded TNVS sa kanila. Alright, patuloy po kami makikipag-coordinate po sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, LTFRB Board Member, Attorney Greg Pua. Maraming salamat po, Ma'am Angela. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda nato diri gisugo ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsugod sa dismissal proceedings batok sa usa ka police officer nga nagpositibo sa illegal nga droga. Nahibaw-an manggod ni human gihimo ang usa ka targeted ug intelligence-driven drug test ngadto sa Palumpon, Leyte. Ang branggo aning pulis kay Police Corporal gawas ana usa ni siya ka miyembro sa Palumpon Municipal Police Station. Gihimo ang investigasyon human makadawat og impormasyon ang PNP General o PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group nga ang maong police officer giingong nalambigit sa paggamit og illegal drugs ni adtong Setyembre. Nagmando si Nartates sa gilayon nga pagpasaka og administrative cases ug sa pagtangtang sa pulis gikan sa serbisyo. Isgutan na nito nato karon ang BARM, no mga bay, kay ngano nagpahayag og paglaom o optimism ang mga miyembro sa BARM Parliament nga mapasar ang usa ka bag-ong balaod sa redistricting before pa mahuman aning tuig. Gipahigayon ang mga consultations sa Cotabato City ug sa tanang mga probinsya sa BARM gikan ni adtong December 6 hangtod December 12. Ug matod ni Committee on Local Government Chair Nagib Sinarimbo sa sunod-sunod nga consultations bahin sa redistricting bills ni adtong Biyernes, masiguro ang pagtuman sa mga legal requirements alang sa first ever BARM parliamentary elections sa March 30, 2026. Sa pagkakaroon, 6 ka redistricting bills ang gisang-at. 5 ang nagtumong sa pag-establisar og 32 o 32 ka districts ug usa ang nagpa-propose og 2 ka districts alang sa special geographic area. Oras na ron mga bay, magkita na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. May bagong card na po mula sa SSS. Hindi lang to simpleng ID, hindi to ATM. Ito ay banking tool na magdadagdag po ng security. Ang tanong, ligtas ba? Ano pong pakinabang sa mamamayang Pilipino? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang world coach. Pag-usapan po natin ang bagong EMV-enabled My SSS card na nilabas po ng Social Security System. Alam mo, kagandahan po ng card na ito ay pwede mong gamitin para sa pag-withdraw ng SSS benefit at loans, pagbayad ng contributions, pag-transact ng EMV-enabled banks, at pag-enroll ng mga disbursement account. Kasi ang kagandahan dito, meron na siya pong chip, EMV chip, na hindi katulad ng magnetic stripe, no? Ito po ay mas secure, mas modern, at mahirap po i-fake at i-clone. At ito po ay pumapasa na sa global standard ng secure banking. So, anong ibig sabihin to para sa atin? Siyempre, una, protektado tayo na hindi tayo mako-clone, ma-identity theft, o mai-scheme. Siyempre, security is equivalent to what we call as peace of mind. So, ano pang mga direct benefits na pwede mong gamitin? Una, direct disbursement. Mas mabilis na po ang pagpasok po ng loans at
benefits patungo po sa ikang recipient. Pangalawa, may ATM access nationwide. Pwede mong gamitin sa lahat ng banknet. Pangatlo, hindi mo na kailangan ng separate account. Oo, makalaking tulong to sa mga OFW, minimum wage earners, and freelancers. At meron din silang my.sss portal integration. Pwede mo nang i-monitor online lahat ng mga transaction. So, ang katanungan naman, paano mo makukuha to? Simple lang po ang proseso. Dapat updated ang membership info mo, mag-apply ka sa my.sss portal, piliin po natin ang Union Bank bilang disbursement channel at hintayin na lang po ang notification para sa pick-up or delivery ng card mo. Ang good news, libre to, walang processing fee at tatandaan, huwag maniwala sa mga tinatawag na priority processing at magbabayad ka. Scam po yan. At kung ikaw ay isang smart budgetarian, syempre gamitin na po natin ang card para iiwas hassle ba. Di ba lahat papasok na yung benefits, di ba? Ang kagandahan yan, mas simple. Pangalawa, ihiwalay na rin po natin ang personal spending sa SSS funds. Ang benefits na makukuha, pwedeng may pang emergency, hindi lang po pang shopping at delivery. Oy, paalala lang, i-secure po natin ang ating identity at gumawa na rin tayo ng SSS audit kada taon. From time to time, tignan nyo po ang inyong mga contribution na nakukuha, ang mga loans na binabayaran para at least transparent at walang kamalian. Kaya magandang balita yan sa mga SSS member. Hindi lahat po ng card ay gastos. Ito po yung card na pwede magbigay ng ginhawa, seguridad at ng peace of mind. Gamitin natin ang wasto para makatulong sa financial life mo. Sana may natutunan po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Susunod, bicameral conference hearing para sa 2026 national budget ipagpapatuloy mamaya. Mas maayos umanong bersyon ng anti-political dynasty bill bubuin ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. At pamamaril sa Sydney, Australia, 15 patay. Mga Pilipino roon patuloy na pinag-iingat. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure or ICI ngayong araw. Para sa update, magbabalita live mula sa Taguig si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, sino na ang humarap sa pagdinig ng ICI today at naka-livestream pa rin ba ang pagdinig? Angela, nauna ngang humarap ngayong araw para sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si Representative Nicanor Briones ng AGA Party List kung saan sa unang bahagi pa lamang ng pagdinig ay nag-request na agad ito ng executive session sa ICI at kasama nga sa kanyang mga dahilan na ibinigay ang nadungisan niya ng pangalan at integridad bunsod ng wala raw basehang mga akusasyon ng mag-asawang kontratistang Pacifico Curly Discaya at Sara Discaya na idinawit siya sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nais din daw ng mambabatas na maiwasan ang trial by publicity. Tumagal lamang ang pagdinig ng humigit kumulang 2 oras at sa paglabas nito sa tanggapan, hindi ito nagpaunlak ng panayam sa media. Delegasyon naman ng mga kontratistang nabanggit mo nga, si Sara at saka si Curly Discaya. Sinabi nilang kasama si Briones dun sa mga kumikbak umano sa DPWH projects. May sagot ba ang kampo ni Briones tungkol dito? Tama ka dyan, Angela. Kasama nga itong si Briones sa mga pinangalanan ng mag-asawang Discaya, kaugnay ng mga sabuatan sa infrastructure projects ng pamahalaan, kung saan umano si Briones ay kasama sa listahan ng ledger na nakatanggap ng nasa 10 to 25%
na komisyon para hindi maipit ang kanilang mga proyekto. Pero ayon sa legal counsel nito na si Attorney Winston Guinness, walang flood control project si Briones at wala raw katotohanan ang mga alegasyon ng mga diskaya dahilan upang voluntaryo itong humarap dito nga sa komisyon ng ICI. Wala ring kumpirmasyon kung muli nga harap ba itong si Briones sa ICI, pero kinumpirma naman na may mga dokumentong hiningi ang komisyon at ipinapapasa dito sa mambabatas. Just to be clear, humingi ba siya ng executive session? Tama ka, Angela. Nag-request mismo si Briones ng executive session pagkatapos pa lamang niyang manumpa kahit nga yung paghingi ng kanyang permiso na i-record ang video at audio nitong kanyang pagdinig. Sabi niya, executive session na daw agad. But that's not the case kasi. Anumang pagdinig ng ICI, kailangang i-record at para audio and video versions, no? Ito ay para sa mga future broadcast at patuloy na mga case recommendation, no? Na maaari rin gamitin ng komisyon sa mga maaari pa nitong ipasa ng mga case recommendation at case build-up. Then later on, doon nga, nag-proceed na yung pagdinig sa tanong kung nais ba nitong live stream o magkaroon ng executive session. Doon na nag-proceed ang kanyang counsel at hinihiling nga itong executive session na ito. Okay. Kasama rin daw sa inaasahang harap ngayon sa ICI si dating DPWH USEC, no, Undersecretary Maria Cabral o Catalina Cabral. Dumating ba siya dyan? Angela, no show. Si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, no, ang matatandaan na sa ito sa mga personalidad na dinawit din ng kanyang dating kapwa na Undersecretary na si Roberto Bernardo na kasama sa mga nagpa-facilitate, no, ng mga budget insertion maging yung mga allocables na ngayon ay kasama na rin sa sinisilip pakaugnay ng mga maanamulang flood control projects at iba pang proyekto ng pamahalaan. Pinasapina na siya ng ICI pero sa ngayon ay hindi pa rin siya natin nakikita dito at walang kumpirmasyon kung siya nga ba ay dadating. Ngayong araw kasi, Angela, December 15, ang huling pagdinig ng ICI kung saan inaasahang humarap ang mga resource person nito. Okay, kailan magre-resume sila next year? At syempre, ngayon nga yung nakatakdang araw, no, ng pagbibitiw ni ICI Commissioner Babe Singson. Nandyan pa rin ba siya sa huling hearing ngayong araw at meron na ba tayong impormasyon kung sino ang maaaring pumalit sa kanya? Angela, nandito pa rin, dumalo pa din sa pagdinig ng ICI si Commissioner Singson, no, pati si Commissioner Fajardo, no, and syempre si Chair Reyes. Kompleto ang tatlong commissioner ng ICI kanina. Wala pang napipisil na personalidad na papalit dito kay Singson, pero sa press conference nito ni Singson kung saan kinumpirma niya nga ang kanyang pagbibitiw at pagbibigay ng dahilan kung ano nga ba ang rason dito, no, ayon sa kanya, mabuti daw sana kung ito ay isang abogado, no, may kaalaman sa prosecution at mga technicalities ng batas ng sa gayon daw, talagang mapanagot ang dapat mapanagot. At sinubukan din natin, hingan Angela, ng papanayam si Chair Reyes dahil may mga bali-balita na si Commissioner Fajardo ang isa sa mga magbibitiw daw, no? So far, wala siyang naging komento dito pero hintayin natin kung magkakaroon pa tayo ng pagkakataon mamaya na masagot ang ibang katanungan kung magkaroon ng press conference ngayong hapon. Angela. Mismong si Commissioner Rosana Fajardo, wala siya? Wala pa siya dyan? Or nandyan ba siya? Nakausap niyo ba siya regarding the rumor nga na ugong-ugong na baka kasama siya dun sa pangalawang magre-resign? Andito siya, Angela, kompleto yung tatlong commissioner kanina, si Chair Reyes, Commissioner Singson at Fajardo, pero hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam siya, no? Pag dumarating kasi dito si Commissioner Fajardo, it's either dumidiretso na siya agad doon sa tanggapan at hindi siya nagpapaunlak ng interview. At so far, no, sa ilang mga press conferences na isinagawa ng ICI, hindi pa natin nakuha yung pagkakataon na makapanayam talaga itong si Fajardo. Oo, doon naman sa usapin ng mga case recommendations ng ICI, meron ba tayong update doon, Arles? Ngayong araw, Angela, yung huling pagdinig ng ICI sa mga resource person nito sa mga paparating na araw, probably up until December 20 bago nga mag-break itong ICI, no, patuloy daw ang kanilang case recommendation. So tignan natin kung meron din tayong makikita ng mga bagong rekomendasyon na ipapasa nito sa Office of the Ombudsman, pero siniguro ng ICI na magpapatuloy ang kanilang mandato hanggang sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Well, Arles, panghuli na lang, mabilis na lang, kasi I remember few weeks ago, sinabi ni Yusek Claire Castro na ibigay na yung budget ng ICI. Anong tugon ng ICI dito? Nasa kanila na ba? Nakagastos na ba sila dito dahil just sa operations nila sa ICI?
The latest we have there, Angela, ay na-download na daw yung 39 million pesos na budget nito, no, sa Land Bank. Pero 41 million kasi parang may more or less 3 million pa sila na kulang. Yes. Hihintayin natin kung kumpirmasyon kung na-download na rin ba ito, no? Pero at least on their part, they're happy na meron na silang budget at kinumpirma din ni ICI Executive Director Brian Hosaka na muli silang magre-request ng budget para sa papasok na taon, ang 2026. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Samantala, tinawag ni Vice President Sara Duterte na fishing expedition ang isinampa laban sa kanya na patong-patong na reklamo kabilang ang plunder. Ayon sa Vice Presidente, noong nakaraang taon, ganito rin ang ginawa ng komite sa Kamara nang imbestigahan ang confidential funds ng kanyang opisina. Pero lumutang na ang pagpirma ng ilang mambabatas para sa kanyang impeachment na may kapalit umanong budget allocation. Giit niya, ang isinampa sa kanyang mga kaso ay hindi paghahanap ng katotohanan kundi pagtatakip lamang sa nakawan sa kaban ng bayan na ngayon ay wala pang nananagot. Itinanggi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na fishing expedition ang isinampang plunder complaint laban kay Duterte. Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous, documentary, and of course, we can expect testimonial and real evidence. Ayon pa kay Congresswoman De Lima, nakausap niya ang umano'y bagman ni VP Duterte na si Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nag-akusang gumamit umano ng pogo at drug money ang bise sa kanyang kampanya. Hirit ni De Lima, dapat tignan ng ombudsman ang alegasyon ni Madriaga. Dapat din umanong matiyak ang seguridad ni Madriaga na nakakulong dahil sa kasong kidnapping. Ipagpapatuloy ngayong hapon ang bicameral conference para sa 6.7 trillion pesos na proposed 2026 national budget. Sinimulan ito noong weekend at sa unang pagkakataon ay mayroon ding live stream ang hearing. Magbabalita si Reyna Pawi. Sunod-sunod ang lumutang ng mga anomalya sa paggasta sa pambansang pondo, lalo na sa flood control projects. Kaya para maibsan ang agam-agam sa paglalaan ng panukalang 6.7 trillion peso 2026 budget, ipinalabas sa live stream ang bicameral conference ng Senado at Kongreso. Pero bago pa man magsimula, may pinuna agad si Senator Amy Marcos. Ang tanging kulang lamang ay yung mahiwagang DPWH. Pero sagot naman ni Senator Sherwin Gatchalian, nakatakda ito kinabukasan. Sa unang araw ng pagdinig ng BICAM noong Sabado, papalo sa 1.28 trillion pesos ang magiging budget sa edukasyon at mapopondohan ng buo ang 114 state universities and colleges. May pang 180 days ding pondo para sa mga malnourished na mag-aaral. Hopefully, from here, moving forward, sana sa susunod ng mga budget, maging universal na, hindi lamang doon sa mga malnourished, severely malnourished at wasting ng mga bata, kung hindi maging universal na itong free meals program. Ilan naman sa mga priority health project ang subsidiya sa PhilHealth, pagpapatayo ng mga ospital at zero billing para sa mga government hospital. Habang sa sektor ng agrikultura, 1.43 million na magsasaka at mangingisda ang inaasahang mabibigyan ng 7,000 pesos na tulong bawat isa. 74.5 billion pesos ang ilalaan para sa mga farm-to-market infrastructure. Binigyan ho namin ng malaking atensyon ang sektor ng edukasyon, malaking atensyon ang sektor ng public health at agriculture. Bumaba rin ang unprogrammed appropriation sa susunod na taon. Mula sa 363.4 billion pesos ngayong 2025, naging 243.3 billion pesos ito sa 2026. Ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Na ito ay isang budget na inyong mapagkakatiwalaan. Sa ikalawang araw ng BICAM hearing, humarap si DPWH Secretary Vince Dizon. Hiniling niya ibalik ang natapyas na 45 billion pesos sa kanilang 2026 budget. Mula sa 624.48 billion pesos na bersyon sa House of Representatives, bumaba ito sa 570.48 billion pesos. Git ni Dizon, titiyakin niyang masisiyasat ng mabuti ang mga proyekto para hindi makalusot ang anomalya. Ang Pangulo po mismo ang nag-instruct sa akin na ibaba ang presyo ng simento, ng bakal, ng aspalto, ng graba, ng buhangin,
at iba pang mga materyales na ginagamit sa pagpapagawa ng ating mga kalye, mga tulay, mga classroom at iba pa. Sang-ayon naman si Representative Rufus Rodriguez sa hiling ni Dizon na balik pondo. We support you in your fight for reforms in the DPWH. You have dismissed high officials of the DPWH. You have dismissed regional directors and district engineers. You have filed cases. And so therefore, we are very happy with your presence. Pero ibang tono ni na Senator Amy Marcos at Senator Erwin Tulfo sa pagharap ni Dizon sa BICAM hearing. Bakit po natin ipapatawag ang Secretary po ng Department of Public Works and Highways? And when in fact this is a bicameral conference committee. Vince Dizon is no engineer. He's an economist and a political aide. Para naman kay Senador Ping Lacson, kung pagbibigyang ibalik ang tinapyas na pondo sa DPWH, baka maging daan ito para bumaha muli ng budget insertions. Tumanggi rin si Lacson na dumalo sa BICAM hanggat hindi aniya na itatama ang questionabling alokasyon sa medical assistance sa indigent at umano'y unvetted na farm-to-market road projects. Mamayang hapon, ipagpapatuloy ang bicameral hearing. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Nangako naman si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na bubuo sila ng maayos at katanggap-tanggap na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Congressman Adyong na chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, 14 ang naisumiting bersyon nito. Ang mga mahalagang probisyon iko-consolidate o pagsasama-samahin ng komite. Kasunod po ito ng mga batiko sa bersyon na isinumite ni na House Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos na House Bill 6771. Nakasaad dito na lilimitahan lamang sa isang miyembro ng pamilya ang pwedeng tumakbo sa isang posisyon. Balita abroad naman, di bababa sa 15 ang patay sa pag-atake sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Nangyari ang pamamaril sa gitna ng pagdiriwang ng Jewish community. Itinuturong suspect ng mga otoridad ang isang mag-ama. Kasama sa mga namatay ang tatay habang kritikal naman ang lagay ng anak niya. Naglagay naman ng mga bulaklak ang iba pang miyembro ng komunidad sa pinangyarihan ng pamamaril. Tinatayang nasa 150,000 ang bilang ng mga Jewish sa Australia. 1/3 sa kanila naninirahan sa mga suburb ng Sydney kabilang ang Bondi. Sa ngayon, tiniyak ng konsulada ng Pilipinas sa Sydney na walang nadamay na Pilipino sa tinawag nitong terror attack. Pero inabisuhan ang Filipino community na manatiling mapagmatsyag at agad tumawag sa kanilang hotline sakaling may emergency. Susunod, Piolo Pascual at Ashton Olviga nagpasaya sa music countdown show na Vibe. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Patuloy sa paghakot ng mga medalya ang mga pambato natin sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Kahapon, nasungkit ni Agatha Wong ang ika-6 niyang SEA Games gold medal sa Wushu. Nakakuha rin ng isa pang gold ang Philippine Judo Team sa mixed team category nung Sabado. Naka-silver medal naman si Richard Gomez sa sporting clay event, habang ang tennis star na si Alex Ayala naka-bronze medal sa women's team tennis kasama sina Steffi Aludo, Alexa Miliam, Tenil Madis at Shairi Rivera. Bigo naman ang Olympic gold medalist na si Hidelin Diaz na makamedal matapos magtapos na 4th placer sa women's 58 kg division sa weightlifting. Sa team sports naman, panalo ang Gilas Pilipinas sa una nilang laban kontra Malaysia 83-58. Habang gumawa naman ng kasaysayan ng Philippine Women's Football Team matapos makapasok sa finals ng SEA Games sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Suma total, nasa 118 medals na ang nakukuha ng Pilipinas kabilang ang 17 ginto.
Kumakatok naman sa ating mga puso ang isang security guard sa Quezon para sa kanyang anak na may bukol sa utak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nangangailangan ng operasyon ang isang batang babae sa San Antonio, Quezon na biglang tinubuan ng bukol sa utak. Ipinanganak na normal si Kira 3 taong gulang, pero nito lang Hulyo, bigla na lang tumabingi ang nguso ng bata. Ang advice po ng doktor na kailangan daw po mag-undergo ng MRI. Doon po nakita lahat na na malaki na po yung bukol. Yung pag naiyak po siya, yung isang mata po hindi po nagsasara, yung isa lang po. Tapos natabingan na po itong mukha, ganito. Ang sabi nga po ng doktor, ba't daw po matagal po namin napansin. Ngayong Disyembre, tuluyan ang hindi makalakad at makatayo si Kira. Madalas din itong ireklamo ang labis na pananakit ng kanyang ulo. Sa ngayon po, nagme-maintenance po kasi siya ng gamot. Every 6 hours po yung kanyang gamot para po sa sakit ng ulo. Tapos yung bata po ngayon ay matakaw po sa kain, maya-maya po kain, hindi po namin mapigilan kasi naiyak po pag hindi nakakain. Hinihintay na lang ng pamilya ang abiso ng doktor sa mga gagawing test sa bata bago ito operahan. Pero tinapat sila na aabot ang operasyon ng ₱250,000. Si Raquel, isang security guard, ang mag-isang naghahanap buhay sa pamilya. Habang ang kanyang misis na si Christine ang nag-aalaga kay Kira. Kaya hindi raw nila alam kung saan pupulot ng ganung kalaking halaga. Sana po matulungan po kami kasi po nakakaawa po yung bata. Sana po may tumulong po sa amin. Kahit magkano po, tatanggapin po namin. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Magbalik ng mga blessings po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Isinusulong ng isang bamboo expert ang paggamit ng kawayan bilang pangontra sa baha. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Ang kawayan na panggawa ng iba't ibang kagamitan, mabisa rin palang panangga sa baha. Ang tibay ng mga tanim na kawayan, subok na rin daw maski sa baha. Ayon sa bamboo expert na si Mirna na may nursery ng Philippine Giant Bamboo sa Bukidnon, magaling kasi itong mag-absorb ng tubig. Kaya hindi lang baha ang napipigilan nito, pati erosyon ng lupa. Because of the characteristic to clump together, the roots can hold the soil and it can protect from soil erosion. Yung bamboo is a natural and bioengineering material for flood control. Bukod dyan, nakakalinis din daw ng hangin ang kawayan. Because malakas mag-sequester ng carbon dioxide ang bamboo. Si Mirna, nagpapakalat ngayon ng planting materials ng bamboo sa buong bansa. Kayang-kaya naman daw kasi itong patubuin kahit saan. It is very adaptable in whatever soil. Whenever you have an area na katiwangwang lang, tamnan mo na ng kawayan. Kasi once ka lang magtanim, you plant only once and you harvest until your lifetime. Mga kapatid, Mobile Journal, Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Mga kapatid, may panregalo na ba kayo sa Pasko? Unti-unti nang sumisigla ang bentahan ng mga regalo at damit pamasko sa Taytay Tiangge. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Mga kapatid, naghahanap ba kayo ng perfect destination para sa inyong Christmas shopping pero swak sa budget? Baka ang Taytay Tiangge na ang para sa inyo. Ang dami ng mabibili at hindi rin mabubutas ang bulsa. Diyan kilala ang Taytay Tiangge.
Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Taytay Tiangge kung saan makikita natin na marami na rin nagdadagsaong tao dito. Ang iba namimili para sa kanilang mga Christmas party outfits, pero ang iba naman maagang namimili ng regalo para sa nalalapit na Pasko. Si Almira, taga San Mateo, taon-taong dumarayo. Pangregalo po sa sa family ko, sa mga ate ko. Ito kasi mura. Tsaka magaganda na rin naman yung quality niya. Affordable yung price. Ang mga senior high school students na itong mula Pasig, naabutan kong naghahanap ng susuotin para sa kanilang Christmas party. Bakit niyo po naisipang magpunta ngayon Christmas party? Magkakaroon po kami ng Christmas party ngayong sa Tuesday po, next week. So mamimili kayo ng outfit? Yes po. May napamili na po ba kayo? Wala pa po eh. Nahanap pa lang. Hindi talaga tampok dito mga pilihan. Kaya punta na kayo dito kung gusto nyo. Mas mura, di ka mapapamura. Magkano na nga ba ang mga presyo? Kung mga damit pambata, 35 pesos ang terno, 160 pesos ang bestida, at may mga wallet at bag na nasa 50 hanggang 100 pesos. May mga sando at shorts din for as low as 35 pesos at branded t-shirt to 100 pesos. Pero, aminado ang mga tindero mas matumal ngayon ang benta. September pa lang, umarangkada na kami na asing yung benta namin ngayon at last. Noong September na benta namin, parang ngayon ang benta namin. Actually, ngayon lang lumakas, itong December lang, every Saturday and Sunday. Mas mahirap yung ngayon. Siguro sa inflation na rin. Siguro sa hirap ng buhay, tapos ang taas pa ng bilihin, di ba? Kaya yun, hindi nila priority ang mga damit. Priority nila talaga food. Para sa mga nagbabalak pumunta dito, bukas ang Taytay Tiangge araw-araw ngayong Disyembre. I-check lamang ang Taytay Tiangge official Facebook page para sa eksaktong oras ng opening at closing hours ng bawat garment center. Habang bukas naman ang kanilang night market sa main pasilyo mula 7 p.m. hanggang 12 na madaling araw. Magbaon lamang ng konting pasensya dahil mabigat ang traffic. Mga kapatid, Bobol Giorno, Just para Despo, hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid! Hype is up sa vibe ng mag-perform ang drag queen na si Arizona Brandy. Na mapapaindak talaga mga nakanood sa pagsayaw at pagkanta niya sa kanyang hit song na Arizona B. Thankful naman siya sa support, lalo't #1 siya sa Uprising Star of the Week ng Vibe. Bukod nga kay Arizona Brandy, nanghara na rin si Manila's finest star Piolo Pascual sa Vibe stage. Ganon din ang co-star niyang si Ashtin Olviga. Kaya feel na feel lalo ang Pasko sa Meralco Theater. Habang ito pa mga kapatid si Dylan Minor, inirelease ang bago niyang Christmas song. Yan ay ang Pasko'y Walang Katulad, produced by Universal Records. Wow! Yan muna latest sa Showbiz. Angela, back to you. Thank you, MJ. Mga kapatid, 10 days na lang po at Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino.